Naalala ko po nung ako'y graduating sa ACM. Mag-enroll na ako. Kasi mag-graduating na po ako noon eh. PG, potential graduate. At nung nag-enroll na ako sa ACM, sa hindi inaasahan, sinabi ng teacher sa akin, Archie, hindi ka pwedeng mapag-proceed sa pang-enroll. Kasi malaki pang bayaran mo, malaki pang financial mo. Nung sinabi sa akin ng teacher na yun, PG, potential graduate ako, ang mangyayari, failing graduate na lang. Bakit? Kasi hindi ka na may pagpapatuloy ang pag-aaral. Sa ganung pamaraan, sobra ako nag-alala. Sobra ako natakot. Kasi hindi ko malaman ang gagawin ko. Yung bagay na inaasahan kong makapagtapos ako ng pag-aaral, hindi na yata mangyayari. At so sobrang pag-aalala ko, pumunta ako sa court para manood na ng basketball. At habang ako nanonood ng basketball, napanood ko yung isang lalaki. Taga-MPS siya. Inisip ko nung time na habang naglalaro ng lalaki, masyadong bakaw, masyadong sakim. Ano ba yung sinasabing bakaw ng mga naglalaro? Yung ayaw mamasa. Yung ayaw pasahan yung kakampi. May itong lalaking to, ay nagpahinga, tumabi sa akin. At tinanong niya, bro, anong year mo na? Sabi ko, 4th year. Kaso hindi na ako gagraduate. Financial, sabi ko, sayang nga eh. Hindi na ako gagraduate. Sabi niya, bro, 4th year ka na. 2nd year ako. Ngayon ka pa nag-aalala. Sinabi niya ulit, alam mo na ibig ko sabihin, 4th year ka na, at ako 2nd year, ngayon ka pa nag-aalala. Marami ka ng pinagdaanan. Nung sinabi sa lalaking yun, napaisip ako. Sabi ko, 2nd year siya, ako 4th year. Marami na akong pinagdaanan. Bakit ako nag-aalala? Eh kaso nag-aalala ako dahil nga hindi na ako makapag-aaral. Hindi na ako makapag-graduate. Napayak na lang ako, pumunta ako sa dorm, umiiyak at ako'y nanalangin sa Panginoong Diyos na gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero sinabi ko, kung iyak lang ako at manalangin na wala namang ginagawa, walang mangyayari. Humingi ako ng mga tulong sa iba't ibang churches. Tinulungan po nila ako. Sa kabutihan ng Diyos, ako po'y nakapagtapos ng pag-aaral. At ito ako ngayon, nagsasalita sa inyong harapan. So umaga pong ito, pinamagatan ko pong, are you worried? Nag-aalala ka ba? Ano nga ba ang worried? Ang worried ay isang bagay na kahit anong mangyari, nag-aalala ka. Bakit? Kasi meron kang iniisip na problema. Iniisip mo kung paano siya iniisip mo kung paano siya mapagtatagumpayan. Iniisip mo itong worried na to, paano mo magagawa yung problema mo. Sabi nga din sa Google, anxious or trouble about actual or potential problem. So, ibig sabihin, ang worried ay pumapasok din pala sa pagiging trouble about actual or potential problem. Bakit? Kasi isang problema na hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Hindi mo maisip kung anong gagawin mo na kasi nag-aalala ka. Lahat po tayo nag-aalala. Kahit ako nag-aalala din, kahit ikaw nag-aalala, kahit sino nag-aalala. Lalo na po ngayon, COVID-19, nag-aalala tayo. Dahil ito yung isang bagay na napakalaking problema na kinakaharap ng buong mundo. Ang COVID-19 na to. Nag-aalala po tayo, kahit sino. Pero sinabi rito, sa Tito chapter 1, verse 2, ito yung sinasabi. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago palikhain ang sanlibutan. Ang buhay na ito ipinangako ng Diyos na kailan may hindi sinungaling. Napakaganda po na sinabi. Ulitin ko po. At bigyan sila ng pag-asa ng buhay na walang hanggan, bago palikhain ang sanlibutan. Ang buhay na ito ipinangako ng Diyos na kailan may hindi sinungaling. Sinabi ng Panginoong Diyos, bago palikhain ang sanlibutan, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Napakaganda na sinabi ng Panginoong Diyos. At sinabi dito, hindi sinungaling ang Panginoong Diyos.
Hindi sinungaling ang Panginoong Diyos. Tapos tayo minsan sa buhay natin, nag-aaral na tayo at sasabihin sa Panginoong Diyos, bakit ito nangyayari sa akin? Hindi parang pinakita natin ang Panginoong Diyos ay sinungaling din. Bakit po? Naniniwala ba tayo na mayroong Panginoong Diyos? Naniniwala ba tayo na buhay ang Panginoong Diyos? Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay totoo at hindi sinungaling? So, ibig sabihin, hindi natin kailangan mag-alala. At pag tayo nag-alala, sinasabi natin sa Panginoong Diyos, ginagawa at sinungaling ang Panginoong Diyos. Pero katotohanan, hindi po sinungaling ang Panginoong Diyos. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos, bibigyan ka ng buhay. Bibigyan ka ng pag-asa. Ito yung napakaganda na sinabi ng Panginoong Diyos. Napaka-merciful. Bakit? Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng pag-asa. So, ibig sabihin, hindi po natin kailangan matakot. Hindi po natin kailangan mag-alala. Pero kung yung laging worried ang iniisip mo sa buhay mo, ito yung nagiging dahilan kung bakit ka unti-unting lumalayo sa Panginoong Diyos. Ito yung unti-unting nagiging dahilan kung bakit parang lumilit ang pananampalataya. Bakit? Kasi nag-worried ka. Kasi nag-worried tayo. Ito yung nagiging dahilan. Yung sinasabing, ayoko na. Wala nang pag-asa ang aking buhay. Kasi nag-aalala ko. Kasi worried ako. Natatakot ako. Natatakot tayo. So, ibig sabihin, kung lahat para tayo ay magiging worried, kung lahat tayo ay nag-alala, kung lahat tayo natatakot, sinabi ng Panginoong Diyos, at bigyan sila ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Napakaganda sinabi ng Panginoong Diyos, tayo ay nag-alala at sasabihin ng Panginoong Diyos, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, bibigyan tayo ng pag-asa. So, ibig sabihin, itong nangyayari sa buhay natin ay ginawa ng Panginoong Diyos, mayroong pag-asa. Hindi pa na natin kailangan mag-alala. Hindi pa natin kailangan matakot. Bagkus ang gawin natin, sama-sama tayong nananampalataya sa Panginoong Diyos. Bakit? Dahil sinabi dito mismo, bibigyan ng buhay at bibigyan ng pag-asa. Buhay na walang hanggan. Pag-asa. So, ibig sabihin, itong nangyayari sa atin, hindi pa ito mismo yung katapusan. Bakit? Kasi meron pa tayong gagawin para sa Panginoong Diyos. Ano yung dapat natin gawin? Sama-sama tayong nananampalataya, sama-sama tayong nanalangin sa Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan mag-alala masyado. Hindi natin kailangan maging worried masyado. Kasi ang pagiging worried, yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo napapalayo sa Panginoon Diyos. Kung bakit lumalayo ang relasyon natin sa Panginoon Diyos kasi nag-aalala tayo. Sabi nga po, sa Matthew, napakaganda na sinabi sa Matthew chapter 17, verse 19, hanggang sa sumusunod. Ito pong sinasabi, Matthew chapter 17, verse 19 to 21. Pagkatapos, lumapit ang mga lagad at tinanong si Jesus, nang wala na ang ibang nakakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat niya. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Napaganda na sinabi ng Panginoong Diyos o sinabi ng author dito. Sabi nga po ulit, bakit po hindi na mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa malitang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa.
Tingnan po natin yung nangyari sa mga alagad. Nung that time na si Yesu Cristo ay nagpapalayas ng mga demonyo, at itong mga alagad, hindi rin daw sila makapagpalayas ng demonyo. Ang Panginoong Yesu Cristo nakapagpalayas ng demonyo, pero itong mga alagad, hindi rin nakapagpalayas. Nung matapos ng ginawa, kinausap niya ng Panginoong Yesu Cristo, Panginoon, bakit hindi kami nakapagpalayas ng demonyo? Sinabi ng Panginoong Diyos, kung napakaliit ang iyong pananampalataya, hindi mo rin kayang gawin. Kasi napakaliit ang pananampalataya. Pero sinabi ng Panginoon Diyos, kung ang iyong pananampalataya ay tulad ng isang buto na kasinlaki ng mustasa, katulad din ng pananampalataya, na pag ikaw ay nananampalataya, yung bundok ay ililipat mo sa kabila, napakalakas ng iyong pananampalataya. So ano yung bagay na makita natin dito? Lahat po tayo kailangan maging malakas ang pananampalataya. Lahat tayo kailangan maging matag ang pananampalataya. Hindi natin kailangan mag-worried. Hindi natin kailangan mag-alala. Bagkus, tatagan pa natin yung pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Hindi po magagawa ng isang tao lamang, kundi lahat tayo. Bakit po? Kasi buong mundo ang nakakaharap nito. Buong mundo ang nakakaranas nito. Kung tayo mismo ay magiging matatag ang pananampalataya, yung sinasabing COVID-19, kayang mawala yan. Sa tulong ng Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi mismo sinabi ng Panginoong Diyos, o sinabi ko na mismo ng author, na kung ang pananampalataya ay katulad ng bundok na ililipat sa kabila, kayang magawa. Lahat tayo merong magagawa. Napakaganda po na sinabi dito sa verse 21. Sabi nga rito, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So ibig sabihin, lahat tayo merong magagawa. Lahat tayo merong magagawa. Pero, kung wala tayong pananampalataya na kasing laki nito, hindi natin magagawa ito. Pero kung yung pananampalataya napakaliit lamang at tag-alala tayo dahil sa mga nangyayari, hindi natin kaya. Bakit? Kasi ang Panginoong Diyos napakalaki. Ang Panginoong Diyos buhay. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan. So, ibig sabihin, dapat pala yung pananampalataya natin hindi pwedeng napakaliit. Kundi yung faith natin, iniisip natin na kaya nating ilipat yung bundok sa kabila. Hindi ko pa naman sinasabing ilipat natin yung bundok sa kabila. Nakatulad na sinasabi dito. Ang gustong ipakita, yung pananampalataya natin. Yung pananampalataya na kaya mong ilipat yung bundok sa kabila. So, ibig sabihin, napakalaki ng pananampalataya. Ito yung dapat natin gawin. Kailangan natin maging matatag sa pananampalataya. Kung napakaliit pa ng pananampalataya at meron tayong worry, tanggalin natin yung worry sa buhay natin. Tanggalin natin yung pag-alala sa buhay natin. At bagkus, lakasan pa natin yung pananampalataya natin. Sama-sama tayo nanalangin sa Panginoong Diyos at sama-sama tayo nananampalataya sa Panginoong Diyos. Sapagkat merong magagawa. Bakit po? Kasi ang Panginoong Diyos mismo nagsabi, bibigyan tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Thank you and God bless. Tayo po'y panandali manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa mensahe na napakinggan namin. Salamat Lord sa kalakasan na binigay sa amin. Panginoong Diyos, lahat po kami ay dumaranas sa pag-alala. Dumaranas sa worry. Dalangin namin, Lord, na kami tulungan nyo. Buksan nyo po ang aming mga puso't isipan upang maging matatag sa pananampalataya. Upang mas lalo milaksaran ang pananampalataya. Hindi namin kailangan matakot sapagkat naniniwala kami, Lord, na handyan kayo. Kayo ang aming Panginoon. Kayo ang nagbibigay sa amin ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Ito po ang aming hiniling, sinasambot dalangin
sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat na magsabi ng Amen. Para po sa banal na lapunan, basahin po natin ang sinasabi. Ito po sinasabi sa banal na lapunan, Mateo chapter 26, verse 26 to 29. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at patapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na iinom kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Tayo panandali ang manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kami lubos na humingi sapagkat Lord, may sa buhay namin dumarating yung worry o yung pag-alala. Dalangin namin Lord, sa aming gagawin na ito, sa banal na hapunan, ay isang alaala na ibinigay niyo ang Panginoong Jesucristo bilang isang Panginoong tagapagligtas para sa amin. Salamat Lord sa pagpala at salamat Lord sa pagpapatawad na binibigay sa amin. Ito po ang aming inihiling, sinasama dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapala, ito po sinasabi, sa Kanya na mapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen.